Kaya ano guys, alam mo sa ilang years ako sa linggo, natatawa lang ako sa mga bukang bibig ng mga Pilipina doon. Puro permanent resident, Danish passport, sa isip-isip ko lang. So what? Kung magkaroon ka ng ng Danish passport or residence permit, wala namang nagbago sa buhay mo, maglilinis ka pa rin ng kubeta nila, di ba? Yun pa rin ang mo, atchay, chimiaa, tagahugas ng mga singit-singit na hinugasan nila sa inuduro. Kaya, anong bago? Anong bago sa business mo? Kuskus ng kubeta. Minsan kapag minalas-malas ka, matatalasikan pa yung pagmumukha mo. Sad. Diba? Habang buhay kang magkukuskus ng sa kubeta. Tapos pagdating mo sa Pilipinas, ang yabang-yabang mo, akala mo rich na rich ang dating, ha? Sa daming taon nananirahan ako to live in Denmark. You know what happened? Honestly is makakaipon ka. Oo, kapag ginusto mo, makakaipon ka. Kapag hindi ka nagpadala masyado sa pamilya mo, yes, makakaipon ka. Pero yun yung ipon mo na yun, tama lang yan sa pagtanda mo. Bakit? Diyos ko, makatanggap ka ng 8,000, yung bayaran mo sa ilaw, tubig, mga insurance. Diyos ko. Sa totoo lang ay malamig ang income. Bakit? Kulang pa yan, guys. Kulang pa yan. Kulang pa yan sa mo dyan sa bahay. Maintenance pa ng bahay mo kung mayroon ka. Kung mangungupahan ka ng nagkakahalaga ng 6,000 or 5,000, wala na. Ang pagkain mo ay alam mo kung brown bread. Yung maalat-alat na may asid, na maasim-asim yun. Diyos ko, ano naman pinakamasarap doon na kapag naging permanent. Yun yung katanungan ko, guys. Bakit? Lahat ng mga nagtatanong sa akin ng mga Pilipinang ambisyosa ay permanent ka na? Gaano ka nakatagal sa Denmark? Yung mga paulit-ulit na katanungan. Sabi ko, matagal na ako sa Denmark since 2002. Yan. Nag-au-pair ako. Okay. Bakit wala ka pang permanent? Ay, kasi dahil hindi naman yun ang goal ko sa buhay. Wala naman akong pakialam sa permanent. Kung may permanent ka, ang sa akin lang ay ang private ng buhay ko, huwag mong pakialaman. Bakit? Kasi nanggigigil ako. Nanggigigil ako sa pakialamera na kuda ng kuda sa talambuhay ko na wala namang alam kundi manghula. Yeah. Ang tenga ay nasa tenga nasa bunganga ng chismusa at manghuhula kung ano ang idudugtong niya. Hoy mga chismusa, napadpad ako sa Europe, nag-au-pair ako. Isang nani, yeah. Nag-alaga ng 7 years old na bata. Ang amo ko ay lawyer ang lalaki at doktora ang babae. Matinong pamilya sa Velvet. Hindi ako nang hunting ng lalaki para magpaka-gold digger dahil wala akong pangarap kundi ang bumuo at malagay sa tahimik ang buhay. Nagkaroon ako ng asawa na akala ko ay guilty. Naging sakitin. Bakit? Dahil sa mga demonyong mangkukulam na walang ginawa kundi lagyan si Moon sa kung ano-ano para maging may tuliling sa kukote. Ang asawa ko na si Mons at ex ko na ngayon, hiniwalayan ko after how many years nakakaalaga sa asawa ko na pagod na ako sa kakabunganga niyong mga chismosa. Putang ina nyo nga palang mga chismosa. Walang pakundangan ang ngala-ngala nyo. Paninirang puri ang ginagawa nyo sa akin. Pero asan ang ebidensya nyo? Sa totoo lang, nakakakati kayo ng ulo. Bakit? Hindi nyo alam ang talambuhay namin ni Mons.
kuda kayo ng kuda na kesyo niloloko ko lang si Mons. Wow! Bakit? Mayaman na mayaman ba si Mons sa lulukuhin ko pagdating sa pera? Inasawa ko si Mons. Ang pera ni Mons sa account niya ay 50,000 lang. Kroner. Nagsikap kaming dalawa. Nagtulungan kami kung paano siya makaipon at makabayad ng apartment. Sa kakagulo ng mga demonyong chismosa na hindi makontento sa kakapaparatse nila ng puwet ko. Nagkagulo kami na benta namin. Hindi kami nagkagulo ni Mons. We still holding. Yan. Nagdesisyon kami na ibenta ang apartment na nagkakahalaga ng 2 million. Alam niyo kung bakit? Wala kaming planong umalis doon dahil sa totoo lang ang ganda-ganda ng place. Umalis kami doon na punong-puno ako ng gigil na gusto kong suntukin ang bunganga ng chismusa na walang pakundangan, ang kuda ng kuda ng kuda ng kuda nang wala sa ayos. Nagdesisyon kami na mag-move sa Lingbe, malapit sa Grino. Ang pagkakamali ko, dahil akala ko magkakaroon ako ng kaibigan sa Lingbe. Magkakaroon ng magandang buhay at tahimik. Putang ina. Nagkaroon kami ng kapitbahay na mga chismusang Pilipina na tunay na mga gold digger. Alam mo kung anong pinanggigigilan ko, ha? Ang malaman ko ang baho nila. Yes. Bakit? Dahil isisiwalat ko ang baho nyo pagdating ng panahon. Alam nyo kung bakit? Dahil gigil na ako sa pangingialam nyo. At kakachismis nyo sa akin araw-araw, mga syunga-syunga. Nagkaroon ako ng kapitbahay na may asawang ang taba-taba. Natatawa lang ako, guys. Pag naghahatid ako kay Ninin sa school, may kissing scenes, action. Sabi ko, eto, yan, ganyan kataba na asawa. Kasing laki ng elepante ang tiyan. Nagabaka-baka magpanaw, hirap maglakad. In love ka? Talaga? Saan banda? Hindi ko makita eh. Tapos ang isa pang syuserang ungok, na ang asawa ay matangkad na baldado. Baldado ang tuhod na naritoke lang sa naritoke lang sa bakal para makalakad. Na isang gurang na mukhang mamamatay tao. Wow! In love ka? Talaga? Saan banda? Hindi ko makita eh. At isa pang isa pang babaeng kung hindi pa nabuntis, hindi pa pakakasalan. At ang puhunan niya ay katawan niya. Talaga? Lahat kayo, tama. Katawan niyo ang puhunan niyo. Kaya kung mang-judge kayo sa akin, parang alam nyo ang punot dulo ng buhay namin ni Mons. Nakikipaglaban kami sa mga mangkukulam. Hanggang ngayon, kinukulam nyo pa rin ako. Puking hinayop nyo. Ulol nyo. Thanks God. Yeah. Thank you, Haring Samuel. Why? I'm still alive and kicking. Kamusta naman yung barila natin sa ulo? Nakakaganti pa ba kayo sa akin? Ang lakas-lakas ng loob nyo dati. Bakit? Nakakuha kayo ng power sa akin. O kamusta naman ngayon? Naglalagatikan ba ang ulo nyo? Kamusta naman ang pagiging gold digger at residence permit target? No. Ha? Sino ngayon ang kahiya-hiya? Pinasok nyo ang kahihiyan sa buhay nyo. Choice nyo yan. Huwag nyong isisi sa akin. At huwag nyo akong tinatarget sa kulam nyo. Tot nyo, day. Pati si Auntie Vivian ay pinipilit nyong targetin.
Nek-nek nyo, day. Nakaligtas ang tibigyan dahil sa akin. Yes. Dahil sa prayer at tulong ko na pinipilit kong hilahin ang pinapasak nyo na sakit sa kanya. Kaya kung inaakala mo na pakakawalan ko isa sa inyo, nek-nek mo, day. Alam mo kung bakit kayo nanggigigil sa akin ngayon? Tingnan nyo naman yung partner nyo. Tangina. Kulubot na girl. Pati sa ilalim, may ano na. May wrinkles na. Yeah. So, aanhin ko naman yung permanent. Na lagi yung tinatanong ko may permanent na ako. Hindi ko kailangan ang permanent sa Europe. Kasi sabi ko, bago ako maging pensyonada, uuwi ako ng Pilipinas. Syunga-syunga, mga patay gutom sa permanent. Akala mo naman kapag nagka-permanent resident sa ibang country, pag-aari niya na ang lahat ng island. Hello? Magkukuskus ka ng kubeta, magtatrabaho ka. Bakit? Kung gusto mo ng pera, ganon. Huwag kang masyadong umasa sa asawa mo. Kasi bakit? Kasi pag tumigok, hindi mo alam kung sino mauuna sa inyo, asawa mo o ikaw, hindi ka nakadepende ang income mo sa asawa mo. Stand up in your own feet. Use your own hand to earn money. Huwag kang masyadong mayabang. Bakit? Mahirap kasi kapag mayabang ka. Kasi ang pagbagsak mo ay ang lakas-lakas ng lagapok. Parang crash ng eroplano pag bumagsak sa ere, ganun. Ganun ang lagabong mo. Bakit? Kasi hindi mo alam kung paano mag-stand up in your own feet. Maraming mga lolo na hindi mo alam. Kaya ako dati binabantayan niyo ako kung paano ako makasurvive. Nawala si Mons na nasa hospital. Makakasurvive ako kapag may trabaho ako. At kapag tinigilan niyo kakausyoso at kakanira ng buhay ko. Pakialamera kasi kayo, yun ang totoo. Nagkasira-sira kami ni Mons, nag-surrender na ako lately. Kasi ayaw niyo akong tigilan. Ang ordinaryong gawain ng mag-asawa, hindi na nila nagagawa. Bakit? Dahil sa kabastusan ng paparazzi na mata nyo. Pati bunganga nyo. Target. Iba kayo nahiya? Hindi kayo nahiya kakabantay sa akin. Hanggang ngayon, binabantayan nyo ako sa pamamagitan ng 2 kamera sa tenga ko. Ha? Ako magpapasilip pa ngayong alam ko na. Nek-nek nyo. Kahit magpakamatay ka kakuda dyan, wala akong pakialam sa'yo. At wala din akong pakialam sa kapitbahay ko na chismusa na walang ginawa kundi mag-abang sa YouTube ko at mag-abang ng talambuhay ko kakanamit. Etot mo, day. Nek-nek mo, day. Iyot mo yan, day. Tang-ulol mo. Etot mo nga pala. Baka sa mga subscribers ko matakot kayo Sa totoo lang guys, may nangtitira sa akin. Ang kapal-kapal ng apog niya sa baba. Yan. Para magdamit-namit. Kaya ginagawa ko na lang katawa-tawa. Yung apog sa niya, sa blank, ayun. Ganun pa rin. Makapal pa rin.